pero inayos na. Okay. Pwede po ba mangyari na bago i-turn over kung ano yung gusto ng kliyente ay papagawa? Alam po ba yan? Hindi. O, diba? Nag-alangan sila. Hindi po, of course. So, sometimes we have clients na ayaw na nilang ipa-turn over with a sink, lababo. So, dinouble-check naman namin. Pwede naman daw, pero may additional payment. Hindi naman din siya ima-minus. So ako, kung ako yung kliyente, actually ako na rin ang nagsasuggest as a seller, i-suggest nyo yun, huwag nyo nang ipagalaw. Kasi kita nyo naman, di ba? Pag nagpagalaw naman sila sa loob ng bahay, ipasabay mo na yun na ipatibag yung sink mo. Dahil ano naman yan, nasa pakiusap lang naman niya with the contractors. Okay? Bakit ba bang hindi pa pwede yung gano'n? Ganyan ang kliyente, di ba? Number one, sometimes ang kliyente kasi akala niya siya lang ang kliyente sa loob ng residential. Marami pong clients. Ang kada block po niyan or kada clusters, ina-award yan sa isang contractor. Ngayon, kung iisipin pa ng contractor, yung block ganito, lot ganyan, ay may special, you know, matatagalan yung pag-build natin ng house. Yun po yung one of the reason why. At saka yung CI, ma'am. Yes, of course. Specification. Lahat yan maa-affectan. Kaya po, minsan yung mga clients natin, akala nila sila lang yung clienting na kaso mo, di ba? So, yan. For Talia naman is 4 to 5 million. Open plan living, dining, kitchen area. 1 toilet and bath. Provision for 2 bedroom, carport and balcony. Provision for laundry service area. But for the complete unit, of course, iti-turn over po yan. Okay? With the partition. So, this one is 2-story single attached. 80 square meters ang lot area. 52.25 square meters. Ito naman, suggested unit po ito. Once na medyo sabihin natin na mahalang si client for Gaia, pwede nyo siya i-downgrade for Talia. Pero honestly, kung gusto naman nilang mas bigger, so dun ako kay Gaia. Okay? Next natin, ito pa yung mga sample photos. Ito po ay makikita nyo sa aming Google link. Kung gusto nyo po siyang i-post sa Facebook, pwede naman po. Or kung gusto nyo naman magpunta sa model unit mismo, pwede din po. Mag-TikTok kayo hanggang gusto nyo, okay lang po sa amin. Okay? So, yan po yung mga photos. Gaya natin, 6 to 7 million. This is open plan living, dining, kitchen area, 2 toilet and baths, 3 bedrooms, carport and balcony provision for the 9 separate service area. Pwede po bang maglagay ng toilet sa ibang units? Kasi isa lang. Allowed po. Depende sa client. Hindi po. Kung halimbawa yung client, tita, gusto ko po magpalagay ng toilet sa ano. Pwede, nasa inside naman yun. Pwede, di ba? Pero ipapa-approve natin. Yes, may mga clients na tatanong, ba't kailangan pa ipa-approve? Binili ko na yan. Ito ang explanation na, sir, papa-approve lang po namin kung saan pwedeng area ilagay si toilet. Diba? Kasi, you know, sometimes kailangan yun para baka naman sa dami ng tubo kung saan na, diba? So, ito naman is 100 square meters for Gaia, 63 square meters for floor area naman po siya. Yung mga photos. Our availability, this is not updated. So, yung binigay namin material sa inyo is updated. May color siya. This is color red. Color red po natin is sold out na siya. Okay? The blue one is for future pa siya or naka-technical hold. Then, ano po yung available? Yung visible po sa atin yung black and yung lock. So, that's the available unit. Ma'am, nasa ng complete, nasa ng core. Pag walang nakalagay na complete, that's a core unit. So, ito pong dot, pakita ko lang yung complete. Ito po, katulad nito, nilagyan ni Joy ng complete type of units turnover. Meaning, ito pong lahat ng facing east dito, itong 10, this is complete po. Itong nasa baba naman, ito lang ang core units dito. Ito lang ang pinag-usapan nating mapahan. Lahat to complete. So, sa kabila, balik ko dun sa kabila, ito po, core na lahat yan. Kasi kaya ako po sinabi yun, lahat to ay block 7. Ito lang ang core, ito lahat ang complete. Pero dun sa kabilang page, kabilang side, core po to. Okay. Nakalagay naman siyang core. So, ano po yung dot? Ito siya, makikita niyo rin yan. Ang dot po na black, that's no DP promo. So, RFO, no special promo. RFO siya, ready for occupancy, pero hindi siya kasali sa 50 at 100. Yung violet po, ongoing construction siya. Ito namang light blue is ready for occupancy. Yun yung may mga ready for occupancy. Yan na po, marami na tayo.
Actually, parang halos maubos mo. Tapos yung... Correct. So, eto for, actually this is not updated, pero January, ano ko na lang yung updated. So, for Gaia, ganito kami magbigay ng availability pagka nagpe-present, pero tsaka makikita mo na siya. So, 40, 52, 71, this one is last January, pero ngayon, marami ng aryang natanggal. Okay. So, halatang hindi na-edit ni Mom. Ngayon nakita yung name niya sa akin. Pero hindi pa namin siya pwedeng ilabas. Sa inyo na. Yung ulit na pala. May pasabog si Joy. So this one, continuous pa rin yung 50 and 100 natin for ARIA unit DP. So hindi lahat ng RFO units meron ganyan. Okay? Next is, eto po, as you notice our computation, yung POC meaning is yung ano na siya, yung construction percentage niya. Ibig sabihin 100, complete na to, ano na to, RFO na. Ito wala lang, yung iba kasi hindi nalagyan, pero yung iba nalagyan na namin siya, na automatic na namin siya with the computation. So this is our February DP discount. That's 30,000 for Gaia, 10,000 for ARIA, and 20,000 DP discount for Talia. Diba naka-focus tayo sa love is in the air. Yan. Seller's incentive, we will send you na lang through email or sending with the GCs po. So our ARIA inner or no down payment units, 10,238 lang po yung normal natin na reservation. Pero sa totoong buhay, 10,000 lang po talaga yan. So, syempre, naka-no DP tayo. So, ginawa natin 10,238 because of yung assessment niya. So, doon natin dinagdag sa taas. So, eto, hindi matutulog ang kliyente mo ng isang taon bago siya magbayad. Ano po? Kahit po pinakamadali lang yung reservation ng kahit po pinakamadali lang reservation ng ilalabas ng kliyente nyo, hindi po mangyayari yun. Kasi po, ito po ang kailangan namin. Upon the reservation, we have 2 government valid IDs, personal interview. Ngayon, gusto na namin personal kasi sometimes ang kliyente, hindi ko maintindihan na sabi na bukas makalawa may limot na. Correct. So, fully filled up po lahat ng signed purchase application form o kung tinatawag namin PAF, General Purchase, Terms and Condition, and Other Reservation Form. Latest proof of income, proof of billing, loyalty card. Yung proof of income po, 1 whole. Oo. Lalo na pag VA, 1 whole year talaga siya. Yung iba naman, tapos hindi na pwedeng basta ipapasa na lang natin siya. So, kailangan na rin na ngayon ng may mga tatak from HR or either ipapa-authenticate mo siya, certified. Bakit gano'n? Yung additional ngayon. Yan na yung pinakamadugo ngayon. Kasi nga naman, dumating na tayo sa punto, aminin nyo o hindi, maraming gumagawa ng payslip nila talaga ng pansarili lang talaga nila. So, latest proof of income, proof of billing. Ang proof of billing po, ito yan na, ito yung mga resorts yan. Ma'am, hindi po ako nakapangalan doon. Okay lang, saan ka ba nakatira? So, kung sino yung nakatira doon, hingan mo lang siya ng authorization letter na ino-authorize ka niya na gamitin yung proof of billing. Meron kaming nagulat na client na, bakit kailangan pa ng letter? O di, syempre siya, of course po, ino-authorize yung tao na gamitin po yung proof of billing nyo with your ID and signature po. Then next is Pag-ibig loyalty card. Kung wala naman po yung verified member data form, hindi na po nakakabayad ang kliyente. Pabayaran mo sa kanya to update the Pag-ibig. Sign printed contract to sell. So ito, kulitin nyo lang kami with the contract to sell kung gusto nyo madali ang ACTS para matapos natin. Okay? So with, hindi na to 30 days. Naglalaro na lang kami sa 7 to 15 days. That's maximum of 15. Kasi na-relate tayo for HTML. Kaya po yan, basta yung unang upo with your client, kausapin na kagad siya.
Kasi kaya tayo nahihirapan yung pag-upo natin kasi ang nasabi lang natin three basic dogs tapos at the end of the day, goodbye, di ba? So kung doon pa lang sa kliyente mo, nasabi mo na on the spot yun, naka-ready na rin siya. We have also available checklist po na nandyan, printed naman, papaprint natin or printed, bigay nyo na kagad sa kanila. Okay? So yun yung requirements upon reservation. Sana pag na-forward yan talagang Tag. Kasi mostly na na-experience namin, submitted na siya, pero hindi siya nakapala. Tita, i-open nga mo ulit yan mamaya sa akin yung pagkakita may matrix ha. Kasi itatakil ko din yung bagay na yan. Kasi may, basta mamaya, yan. Then yung general policies and guidelines po natin, of course, our mode of payment po, wala na yung cash. Tinanggal na po yung cash mode natin. Actually nga yung bills payment dapat hindi na din eh. Sa totoo lang ako, tatanungin ninyo, mas gusto ko pong paglaruan yung itong dalawang to, PDC and ADA. Ako mas paborito ko yung PDC. Kasi nung dati pong ahente din ako, ang naglalakad sa bangko, ako talagang nakikipagkaibigan sa mga managers ng bank na, uy, baka naman pwede yung client ko. Basta ipangako mo na, of course, sa kanil-record. Tapos pinakita niya sa na, eto po, geto. Kasi meron na, honestly, I have a check bank, no? Kinuha ko lang siya for the sake of yung car. 5,000 lang ang ano nun, ang maintaining ko pag open po nun. Pero ngayon, di ba, mababa na yung 10, parang 25 na siya. Yung 5,000 na nun, ang kapalit po nun, ay pwede ko lang gamitin yung cheque ko ng 2 beses sa loob na isang buwan. Ngayon, pag gusto mong gamitin cheque mo ng humpayan ng isang buwan, no, yun yung 25,000 po yung remaining na natin. Yes, so. Meron po mga ganun na mga banks. Tapos, commission will get delayed, of course, pag ang buyer ay hindi nagko-comply ng required documents. Ngayon, ang ginagawa ko po, kasi si Johnny at saka si John po pala yung nakakaharap sa inyo. Pwede niyo pong gawin to kasi kami with the brokers din. Or kung sino man yung ma-assist po, lagi kong sinasabi ganito, kung hindi po kayo nakaka-receive ng email from our office within 7 days up to 15 days, please make sure na tawagan niyo po yung seller ninyo para kami naman po ay i-heads up, ma'am, walang natatanggap ng email yung client. Okay? Kasi po, hindi naman nilin sa inyong kaalaman na ang email na medyo napupunta sa spam. Yes. Diba? Lalo na ngayon. Ako lang po siguro yung atribida na lahat ay tinitingnan ko kung saan siya papunta yung email. So pagka ganun po, na heads up kayo ng client, tulungan din natin yung kliyente at kami po, to heads up, walang natatanggap. So ngayon, ma'am, na-email po namin ng ganitong araw. So minsan ang ginagawa namin nila booking or ako, fino-forward ko with the seller, kasama pa rin si client. Pero hindi ako nagka-client talaga kasi papunta na sa akin na naman yung client. So ganun po. Ma'am, nagbabayad naman po yung client ko. Yes, we do understand that. Pero kailangan ni client mag-comply pa rin po ng kanyang requirements. Okay? Tulungan tayo doon. Special power of attorney. Ito, dito kami paulit-ulit. SPA must be submitted in 30 days. This one is the soft copy. For the consularized po, ito ha, yung red ribbon, and also the apostille. We do understand, lalo na pagka po seafarers, yung mga seaman. Pero po, kung nandito pa naman siya sa Pilipinas, Diyos ko, may goodness pa pero may ano ako nun dyan, may concern. Sige lang po. May client kami last June na nag-reserve. Hindi sila nagbigay ng SPA at hindi pa daw pwedeng mag-execute ng SPA. Yeah. Sila advice niya. Si Ma'am Kim. Oo, si Kim kasi papalimalit ko ng advice niya. Ma'am, ganito yan ha. Wala akong pagtatanggol. Kim is our booking. Nakukuha niyo po yung gusto ko sabihin. So, nandun siya sa by the book counter. So, ang tatanungin niyo, ma'am, either ako, si Joy, me, or si Jam. Kasi, katulad yan, ginagawa Sino kasi Kim? Kim natin lang Ito, nandito siya ngayon. And then ito pa, isa pa. Ang binigay niyang explanation kay Miss Wayne, kasi nagkakapagap ng ako. Consolidated na, red ribbon na sa ibang bansa. Pagdating pa daw dito is ipapanotarize pa. Why? Eh, matibay na. Di ba kayo nang solarize doon? Consolidated. Ganito yan, tita ha. Ako naman
magpapalag kasi galing po yan sa office. Yung Kim. Galing na yan sa main. Galing yan sa loans. Galing kay HDMF. Galing kay Paco. Kami pong lahat dito ay sumusunod sa gusto nilang policy. Number 1, consolarize kasi kinonsol pirma ni principal. Tama po. Pagdating dito, pipirma si SPA. Okay. Ipapanotaryo siya. Anong explanation sa inyo, main? O kahit hindi na siya i-notarize dito? Nung kahapon nung nagsabit ako ng team, hindi na daw kayo na. Kanina yan? Sino yan? Si Eunice. Pero sa akin po, Sa Casper. kailangan Pero ipa-notarize. Kim, ma'am ng ano yan, kabuyaw, hindi Hindi Kim naman dito. ako naka-akit sa taas kasi Kung tinatanong ako kasi dito, sino Kim? May mga Kim naman ang... dalawa Kim na Kim Kim na Kabuyaw. Kasi may reservation. Eunice ng Poscare na Okay lang. Kabuyaw. Tapos napunta kasi ako dun sa baba, dito sa BGS, sa baba sa Kay Ma'am Joan. yun. So sabi ko, bakit kasi meron pang, may consolidation na, tapos may local pa. Sabi ko, anong gagawin doon? I-activate. Kasi ma'am, sabi ko, ano po naman po? Hindi, yung notarize parang gusto nilang sabihin. Inonotaro yung pirma ni ng local So, ma'am. ng local ni AIF. Ma'am, paano naman kung dito naman po nag-sign si SPA. tapos pinadala po dun sa ibang bansa? Hindi, yun nga yun, sir. Kasi ganito yan. Nahimatay. Yung una po kasi, di ba, nung araw po kasi ganito kami mga ahente. Yung si SPA na nasa Philippine Pirma. Nadalangin namin siya sa bansa. Okay naman yun, di ba? Noon, nung lumulusot siya. Pero you realize everything. Pag nakita mo yung tatak at yung nakasulat doon, tinatakan yan. Witness sila na pumirma si principal at si SPA. So parang nakakaloko, di ba? Wala naman yung SPA doon sa ibang bansa. So kaya nangyari po noon, inayos yun na ang pumipirma lang po talaga to console the SPA is the only principal. So, i-consolarize ko to. Kasi si principal, nasa si SPA. Siya, of course, nasa Pilipinas. Ngayon, padala mo yung ano. For year. Pipirma nga siya. Sino ang witness na pumirma? Yung nagnotaryo nasa Pilipinas. So, Gets ma'am. Balik. dalawang notaryo doon, sa Sige, sige. kailan pa ma'am yan na-implement? Dapat kasi binibigyan ng memo. Kasi ma'am, tulad First nyo, time. nag-aayos for the annual. Pero, ano sila? Yes, ma'am. Sabi ko, kailan pa yan ibinigay na... Nakita mo, tita, tumaba ako na to. Oo, na-stress. Wala, balik ko ng January. Ano ba yung sabi? So, ang question namin, yan bang hinihingi ngayon ng mga new requirements doon? Eh, wala yan sa mechanics ng annual ng 2024. Ay, pag hiningi sa amin yan at sinabing incomplete yan because of that lacking docs na hinihingi nila, paano annual namin? Sasabit kami. Katulad ng ay SPA niya. Sasabit ako because of that SPA. Ay, nandito si client. Ay, nasa isang island siya. Hindi siya seafarer, pero nasa isang island lang siya sa Naka-base kasi siya sa US, pero ang... Oo, nasa island siya, ma'am. Let's say, Boracay. Buwang mo yung ano niya, ma'am. Buwang mo yung documents na kailangan iba. Pero may tanong ako, ma'am. Kunwari lang po, wala akong i-ano. Nandito yung client mo ngayon. Kailan siya magre-reserve dapat? Nung time na yun kasi, ma'am, wala pang yung nabuha, wala pa siyang LPS, yung nag-avail siya, ma'am. So, tapos nung May 3 ata siya umalis. Tapos na-reserve siya is, I think, May 28. Wala siya dito. Wala na siya. So ngayong time na yun, nangihinga nga ako ng SPA. ng SPA form. Sabi ni Mugil kasi hindi pa pwede kasi nga wala pang LPS. Ganito, ma'am, ha, hindi ko kinokorek kasi ito yung ginagawa namin dito. Kunwari po si Ma'am Mika. Ano ba ang Friday ngayon. Lunes pwede pa lang client, tama. Ma'am, ma'am, sige. Gagawa ko siya, makikiusap ako. Pwede ba ilabas mo na yung SPA? Record niya talaga ako. Pwede ba ilabas na yung SPA? SPA kasi dalawa, di ba? Sa developer. And Si Kim hindi maglalabas talaga ng SPA, ma'am. Honestly, hindi maglalabas si Po.
pero nagpapaalam ako sa kanya, meron kaming hawak ng mga SPAs. Okay? Yung SPA ngayon, pag pumayag siya, that's the time we can print the SPAs. Okay? Pero, i-assure nyo naman po sa seller, kayo pong magsusulat nun pag nanotaryohan o bago notaryohan. Kasi ako hindi talaga ako nagsusulat. Iyon po, kaya napunta na siya kay Booking para lahat computerized. Printed po. Kaya lang, case to case po kasi. Katulad nga nung sinasabi ko ngayon ka pumunta tita, kasama yung kliyente, pero plano po nila mag-reserve sa Lunes. Hindi ka. So, parinis mo na yan, SPA ngayon. Nangyari kasi sa amin yan on the same day nag-reserve siya. Galit na nga kasi ang dami niya talagang pinirman. So, kung ma'am, ayoko kitang umalis at pag umalis ka, lalo kang maiinis sa akin. Kasi pa ako konsulat. Pero siya sa lahat at all. Pwede po yun, ma'am, Monday, alis. Doon kasi, alis siya, tapos magre-reserve pag nandun na. Papirmahan na natin yan, tapos tatakbo yung Yung bata. Kasi ngayon ko lang dinalaman yung problem. Pero kung nalaman ko yan from the start, so nagkaroon sa talaga ng paraan yan. Ako magre-request tita ng mga new policies and checklist. Actually, may papakita ko sa inyo mamaya yung checklist. Hindi ko alam yung tabako ito, parang nilalagnat na ako sa dami ng Na-misunderstood natin yung yung pagkasabi. Ang akala kasi namin, ma'am, consularized na, magpapagawa pa ng panibagong SPA. Yung pala, yung consularized ang konsulta, yun ang awareness namin na to consult, kasi pumirma si principal, pag uwi dito, pirma si doon yun papel din mamaya. Mamaya din. Alam ko yun. Ang alam ko pero natin yan, may igiba. Gusto ko siya i-black and white talaga. Kasi mahirap kasi ma'am na hindi i-black and white eh. Nakahang lagi si client. So ayaw kong magkaroon sila ng presentation when it comes of documentation. Pagalingan naman nga talaga yun the way. The way. Hindi ko sinabing hindi sila magaling ang kailangan kasi maintindihan. I'll give you example yesterday. We have client na magre-reserve. Na-stop ang pagre-reserve niya. Why? Kasi yung guy, may tatak na siya ng embassy. Yung certificate of employment or the job contract. Ang problema namin si girl. Siyempre ang aming anak, takbo yan. O siyempre ako pinag-expect, ma'am, ikaw na. O di ako pumasok. Ulitin ko sir, kasi nagkakagulo sila dahil nauuna yung galit dahil gusto na nila mag-reserve. The thing is, hindi namin ito magagawa, which is I understand. Hindi nila magagawa yan pagdating na bansa. Bakit? Kasi nga, nagbakasyon sila dito. Of course, pagbalik nila doon, magtatrabaho na agad yan. Ulitin ko, sir, ikaw ay may tatak ako. Sino po ang walang tatak ako? Patingin niya po ng job ko. Ma'am, direct hire ka ba? Opo. Ilang years na? 10 years. Tawag ako ngayon. Ang kailangan lang niya is ipa-certify ko ba niya and or papa-apostil mo yun sa ibang bansa. Kasi, bakit mo pipilitin ng kliyente na may tatak na lintik na POEA kung hindi naman siya declare as OFW na nanggaling dito sa Pilipinas? Ang tawag, minsan sabi ko sa alam niyo, common sense yan. Minsan yan, nandun yan, doon na na-hire yan sa ibang bansa. Ang kailangan lang natin, tatak ng embassy, kung tinatamad siya magpunta ng embahada ng Pilipinas, o hindi pumunta ka sa apostil, sa loob lang. Correct. Ang apostil din, ma'am, nakikita din siya sa bangko na accredited siya ng apostil. May apostil niya, notaryo po yun, na ang tawag nila ay apostil. Kumbaga sa atin, notaryo. So yun yung pala yung sinasabi, you need to explain that to your client para hindi mauna yung... So ma'am, valid pa rin yan kasi nagdidig ko na yung apostil daw ay hindi na ino-honor. Sino naman po next na? Ginilito na rin. So, kaya naman dapat na talaga, thankful talaga ako at kami yung first batch na yung... May numbers of apostilo, I think 4 apostilo. Mahal siya talaga. Kung nga nagsabi, mas mahal po siya sa consularized. Kasi si apostil, ginagamit yan because of mga seaman. Kasi nga, di ba, laging sa kanila tayo na sa staff, sa seaman, bababa ng Singapore, bababa ng China, bababa ng dito. So, wala siyang base. So, maghanap siya ng isang bank o mag-research niya sa bank with the apostil. Yun. Actually, may client kami, doon ko lang nakita yung apostil. So, ikaw pala yung... Kasi, syempre, first time mo makakita ng apostil na tatak.
Yun nga lang ba namin. Ma'am, rough estimate mo, pag gano'n, how much naman yung I-double check ko yan ha, kasi hindi tayo iba-ibang presyo. Per Kunwari lang, siguro kung 1,000 yung consolarized mo, siguro mga 1,500 or basta mas mataas siya. Eh, ilang copy? Ilang copy yung Ilang copy? Sa bangko yun, bangko yung mga Hindi, registered bank in the other country. Na-accredited bank siya. Pwede rin kayo mag-research, pwede. PS Bank. Tama ba ang registered bank na apostille siya? Siya yung nagkakatak eh, si Ma'am. Hindi ka Meron sa Magdalo Complex, pagwa tayo apostille siya natapal. mga ate. So, basta kay Ma'am Janet tayo lalapit, Ma'am. Minsan naman, pag di namin alam, kunwari ako, never naman ako nagpanggap sa inyo. Sige, alam ko yan. Hindi ka nahalata ako pag kasadali lang po. Pag sinabi ko sandali, hindi kita i-ano nun. Hawak ko na phone ko nun. And then I need to talk to someone na gusto ko, at the end of the day, masagot ko talaga yan. Ganun dapat yun. Balik na ka natin. So of course, our water connection is deep well. This is St. Joseph. Under PA Alvarez pa rin po St. Joseph. So, electric connection, Batelec. Pero ito po ay sariling, ano na po ito? Sariling apply. Yes, apply. Pero, syempre, kahit naman po sariling apply, tinutulungan pa rin po ng turnover team or the PMD na kung paano mag-apply. May mga forms din po sila. Kahit pa paano naman ay makagaan sa kanila. Ilang years naman mag-apply ako sa water. Sa water connection natin, yung big body well, ano bang tatanong sa client, siya ba'y naiinom ba siya or ano? Pero kung ako mo sir, kahit na deeper siya at sabihin pa nga siyang naiinom, hindi naiinumin mo. Hindi sila makakita. Meron pa naman yung isang process, iba yung machine na filtered water. Filter. Hanggat wala naman yung kalawang talaga, no? At malinis siya. Pero yung iba kasi mga nagtatanong yung kung pwedeng panluto, yung nagtatanong yung iba, and no, mura kasi yung tubig natin. Pag mahal, pwede. Mura eh. Pag ako kasi, yung per cubic, hindi sa pag-ano, baka magulat kayo sa akin. Tamad kasi ako magsabihan. So, sa gripo ko na. Kasi iniisip ko kumukulo naman yun na luluto naman siya. Except kung from the gripo, iinumin ko naman siya. Yun naman yung parang ano. Kaya sabi nung... Kasi kung maluto. Sabi ng mami ko, kaya ka mataba. Hindi naman, nung wala ko yung paluto. Kasi iniisip ko, nabuboil naman kasi siya. Nakita ko talaga ang mami ni Ma'am. Oo, mga sabihin. Oo, sexy. Pero maganda si Ma'am. Pero parang siya yung, parang ako yung mami niya. Characho. Ang ganda, parang kaya hindi ko pinapupunta dito. Kami na lalo, ganyan, sumisigaw, Mama, ano mo ba yan? Tita! Ano, Jamila? Nagpunta nga dito minsan, nag-lomi lang. Ginawang restaurant ng Indonesian. So this one, bank interest in 7.25%. safe na tayo dyan. Right? Pero syempre, pag nagbago pa rin siya, bumaba o tumaas man siya, yan pa rin yun. Hindi. Pagdating ng time ng kliyente na siya naglulona, nagbago, yun yung makukuha niyang interest. So, pag-ibig interest rate 6.5%, financing scheme po natin pa, pag-ibig and in-house. But as of now, wala na kaming slot for in-house financing. Okay? Estimated turnover depending on block, pero yung 2 to 3 years na yan, tapos na tayo sa 3 hanggang 2. Pero minamax na lang namin para baka naman mag-promise si tita na, sige po, next month. Ibibigay ko ang langit at lupa. Correct. Lagi po sa akin ganito. Hindi ma'am, kailan po yung siyempre alam mo yan na aning ka talaga ng ahente, lalo sa akin, ang mga brokers. Hindi sabihin, ma'am, hindi ko kami pwede magbigay ng eksakto. Ganito po yan ha. Pagka po nakapag-loan take-out ang client, kahit sabihin nyo kung pumirma na siya, hindi pa rin yung talaga mag-day one. Yes. Kailangan namin makita sa system na fully paid siya, meaning binayaran na ni bangko or ni pag-ibig si developer. So that's the time we can count of day one. Maximum of 3 months. So saan pa tayo magkaano dyan? Pag nag-comply ang client. Depende po sa compliance ng client. Pag mabilis ang kliyente mo, mabilis din turn. Mabilis din ang commission nyo. Meron kami ganyan, ang client talaga natin babae. Ang nakikipag-usap sa akin, Chinese, yung kanyang husband. Ngayon, yung nakita niya, sige, kakash daw niya.
kailan daw ita-turn over. Pero syempre, nag-message siya kay PMD, sabi ma'am 100% na yan. Okay. So, ginawa ko sa kanya, dahil hindi rin makapag-promise si PMD, sige sir, just give me all the requirements, papunta kay PMD, and then I'll give you max of 8 months. Oh, so ganyan, tagal. Sabi niya, I paid the already, so you can turn over the unit by 3 months. No, 8 months. Pinanindigan ko siya kasi for me, take it or leave it. Bayaran mo o hindi. Pero ayoko mag-commit sa'yo. Alam niyo ba kailan na turnover? Next month. Wow! Diba? Alam niyo yun? Talaga nakikipagkana ako sa kumukulbig na yung ahente sa akin. Sabi ko, hindi, makikipagmatigasan ako sa kanya. Kasi, tatlo pala malalat ka dyan. Developer, ako, at saka siya. Diba? Mag-antay ka 8 months. 6 months? No! Sa isip ko, this is not divisory. Ay, yun na kayo. 168. Alam niyo, nasa na siya? Nakatira na sila dun sa inyo. Hindi ko siya maguna pa. Bay, oo. Kaya sabi ko sa kanya, huwag siya magre-reklamo dito, di siya makaswimming ha. Wala pa. Wala pa yung swimming. Wala pa swimming pool ha. Nalabon siya maniligo. Kailangan talaga niya na talagang lumipat. So, kaya sabi ko, sir, di naman. Kaya kada punta niya dito, nakangiti. Hindi ba yung pogo? Hindi naman po dito. Alam niyo, aware po ba kayo? Ang record ako. Yung condominium is pababa ang sale niya. Naramdaman niya. Oo nga. Because of... Yeah. Nung last year kasi, I have friends kasi in RLC. Southwoods, ang lakas. Ano daw kami, na real estate, sabi ko. Dumag dyan, Mari, dumag. Palabas kami ng kalaka. Sabi niyo dyan, mahina kami. Teka muna, ano ba binibenta mo? Yung condo. Talagang hihina yan. Kasi talagang papunta na ulit sila sa house nila. Kaya grabe yung opportunity na house and lot. And lot ang hawak ninyo. Ang maganda kasi ma'am ginawa nun, nag-ahente na rin yung mga Chinese. Kanya ang nakausap niyo, bebenta ko sa inyong lahat. Kaya ang lakas okay yun, sir. Pero kasi, ngayon, yung iba kasing Chinese, nahaluan po kasi sila, yung kaya tayo nagkaroon ng AMLA, di ba? Nahaluan sila na, okay, magpapauto sa ganun ha, na bibili ako ng isang block, sige lang. Pero antayin mo mag-1 month. Yung first down payment niya, hindi reservation. Pag sa reservation, huwag ka munang sasaya. Pagdating mo ng first month, tignan mo kung kakabayan pa yan. Kasi yun, ginagamit po nila yun sa ibang bansa. Na meron sila? Yes, to get a chunk of money. Yung contract. Money lang. Kasi pinapaganda na nila yung kontrata eh. Ay, hindi na po pwede dito yan ha. Last year pa po kami nakaano sa money laundering. Kaya... But pag sa AMSLA, let's say, si client is mag-transfer sa atin ng pera. So, ano yung sa AMSLA? Ilang, how much? Yung amount. Depende Kasi ilang 500 din lang. Depende kasi yun. Kung saan siya mga... Kaya po, di ba, kailangan ng client isang beses gano'n? Sa isang buwan. Sa isang buwan. Pagka bumili ka ngayon, Tapos bibili ka ulit. bukas, bumili ka ulit sa isang araw, lagot ka na nun. Check na yun. Sa atin yun, check na nila. Pag hindi mo na ano yun. Pero pag member ka na, Tapos cash ba? Huwag ka maghanap ng Chinese. saan ba ng pera? Nalito mo ng anak dahil. Papasok ng pera. Pero kung pinay ka, feeling ko naman pwede mo yung sa inyo, vlogger ako. Cash ko po, wala pa akong papers eh. Yes, ilang talaga ma-proof of income. Yan. So, MRI natin, mortgage redemption, insurance fee are not included. Not included in TCT. Meaning to say, nasa on top siya. Baka pinaalam lang namin kasi may mga katulad ng Chinese. Magaling yan sa computation. Bakit yung MRI? Ganyan. So, on top po siya. Pero, pagdating sa computation po, makikita nyo yung monthly niya plus the MRI, kasama na po siya dun sa monthly. Okay, makikita naman doon. So, company ang mag-assign kung anong insurance company? Yes, isa lang po ang insurance company. Sarili na. Naka-accredited tayo. Ang question ko dyan, what if meron akong... Yun, marami tatanong. Policy na counter-minus na sa amount na binili ko. Tapos, amendment ako sa insurance company ko na ang i-assign na Insurance. na beneficiaries na itong elevation. Depende yan lang. Ngayon na kasi kami, yung ganyan, honestly. Mostly of our client, talagang decline ang insurance namin.
So, nagre-request sila to waive. Pero, mga 10 times bago kami pumayag. Kasi, inaano din natin talaga sa kanila, ina-assure natin na kailangan nilang mag-insurance talaga. Mag-insurance talaga. Meron na nga po meron nga akong policy sa Philippines. Ayun nga po, yung sagot ko, ayun sa inyo po ay rare yung case kasi most of our clients talaga is magpapa-waive ng insurance. Yun yung mostly. So, yung ganyan po is bago sa akin yan. So, I need to ask first. Sa lecture po namin, sinasabi na pwedeng i-assign diretso po with the developer. sa may amendment, diretso doon. May vlog ma'am na ganyan. Nag-avail siya pang pinaglaban. Huliin naman natin ang utak ni... Kaya natututo si client, pwede pala yun ha. Kaya natututo. Kaya pagdating sa atin, yung question minsan, hindi ako mag-aaral. May sarili ako. Ay ma'am, kasi paid na. Kasi po, syempre, alam niyo naman ng company itself of yung... Meron pa nga ganito eh, kaya kumuha niya, meron ka ng ganito. Tapos tinanong ko, magandang trabaho nila. Tinanong ko yung nagsabi sa client. Yung ahente mismo, agent ako ng Manulife eh. Alam mo nung lumabas siya, tapos siyempre nagsusulat. Ma'am, may tanong ko sa'yo, paano mo ikaw yung agent ng PA Properties as a corporation fees? Di ba? You're the seller of it. Tapos narinig mo yun. Di siya bumibo. Para kasing binagsak mo yung kapwa hindi na wag nang kumuha ng insurance for this company because of ito. Kumbaga, ganun yun eh. Siraan na. Kahit kayo, kung halimbawa sinira mo si ganito, papamahente mo, sira kayo lahat with one company, tas kayo yun eh. Talaga naloko ako sa kanya. Ano ba na dyan? Sabi mo, wow ha. Pwede malaman. Manulife. So may na-sample na yan sa Kabuyo. Lagi sa Kabuyo. So, yun po, ganun yung ano natin. Yun po pala, kahit isulat nyo po pala yung may nangyari kayo, yun yung sample with the Kabuyo. Nilagay sa insurance is yung partner niya. So, we discovered na may asawa pala siya namatay. Kahit sulat mo yun ang paulit-ulit yung pangalan mo, pag nakita na yun, legally talaga, diretso yun. Kahit not in good terms po. Yes. Oo, kasi conjugal property. Honestly, hindi naman yung lalaki yung may asawa, yung babae. Yung babae. Yung lalaki, single. At automatic, sa magulang na punta yun. Mas good sa magulang. Actually, hinahabol. Negosyo ba ba? Hindi nag-question. Kasi ako, minsan gano'n, ako nagbayad na iyan. Nanay niya. Parang di ba, mapapaisip ka, promise daw kasi sa kanya na kahit ba promise. Diba? So, doon tayo sa legal, winner, di ba? Promise to promise. So, all payments based on reservation are non-refundable. Kaya kung kami, direct leave na po sa QR code natin ng Maya. From GCash to Maya, allowed naman po siya. Okay? Down payment terms are non-extendable. Sorry to say, wala na tayong 22 months to pay. So, max 15, 10, ano na tayo? 15, 10, 8, 6 yan. May mga nakahalo lang. Electric connection shall be for the buyer's responsibility. Move-in fees estimating amounting of 30,000 pesos. Maganda din to kung magre-reserve ang client, masabi niyo rin sa kanila. Ang 30,000 po ay kalakit nga na yung Homeowners Association membership fee, electric pole processing fee, water meter installation, fire extinguisher, Homeowner Association dues 1 year advance. Construction bond estimating around 30,000. So, ito ay refundable, pero hindi na siya full because of the inspection fee, around 3 to 5,000 pesos. Depende po. So, marirefund po siya if ever wala naman po nagkaroon ng damage sa property ni Indesha. Okay? So, wait lang pala. Magkano pala per square? Hawa po, 15 pesos. Sa ngayon lang po yun. So, pwede siyang tumaas. So, ito po, viewing request form. Siguro aware na po lahat dito. Wala nang nag-question dito. Hindi ko na hindi isama. Dito ito na. Commission matrix po. So, ito yung matrix natin. Wala na tayong 22 months. Cash advances, para mabilis natin makuha. Lagi nyo tutok sa isip nyo. 3 basic docs, plus the signed CDS. Okay? So, kung okay na tayo dyan, pagdating dito. Nasa Google ready. Commission schedule. Pero pwede nyo rin po kami kalampagin to give the another. Yung pop-update ko kasi to. Kunwari po dito tayo sa 6 months. Kunwari, ma'am, hindi na po lumalabas yung pang 6 po. Pero ito yung low take out.
Affected na po kasi si loan take-out. Si 6 yung huli, yung loan take-out. So, baka po kayo magtaka ha. Mag-ano na sila. Ma'am, complete na po siya. Bakit po loan take-out na lang inaantay ko? Hindi rin lumabas yung huli bago mag-loan take-out. Kasi pareho na silang dalawa. Meaning, pareho na sila ng kailangan namin papunta sa documents. Kahit po nag-sign ng kliyente, So, magiging retention ma'am is 60. Apa ma'am. Pero minsan po, pagka po may nabigay kagad, lumalabas agad po. 30 agad. Kasunod po ito. Minsan po ha, kaya po, minsan hindi pa kasi nito yung loan. Gagawin ko pa, tatawag ako kay loan officer. Sir, ano problema ni Juan de la Cruz? Ay ma'am, hindi pa po nag-update sa amin ng bagong ID, naabutan po siya. Okay po, babalik ako sa inyo. Tita, pakuhanin mo ng bagong ID. I-send sa akin or diretso na kay ganito. Or else, tita, humingi ka na rin. Para po, maibigay mo sa akin, tulong ako sa iyo. Baka hindi man niya maibigay, ako na ibigay ko na. Maganda yan. Yes, dali. Ngayon, meron kaming ganitong system. Pag hindi talaga lumalabas, titingin ako sa evaluator commission namin. So, kaya si Ate Raquel, sa akin yan, natawag. Sabi ko, Ate Raquel, pag ano, sa akin mo nabigay. Sa commission evaluator po kasi namin, magugulat na lang ako, may naka-edit na requirements na naipasa mo na. So, what we do is to double check. Once we double check that, patataggal ko na yun. Papataggal na yun. Pag loan taken out na, nag-fully paid na siya, may naiiwan pa rin doon, tita. Si customer care tinawagan ko, pakitaggal na. Ganun po. Ngayon, pag may konting ano pa, papatingnan namin yung folder, si booking, kakalabagin ka, makikisuyo. Kasi wala na po dati yung talagang nagtataging. Yan ang sakit ng ulo ko sa araw. Pero kaya kasi kaya pag nagbagsak ka sa akin, isang bagsak na gano'n. Kasi ako may hawak lahat ng sa pero wala naman kami nagiging problema sa releasing dito sa ano. Kasi lahat accounts ni Maricar dito. Kaya pag isang bagsak ang release, yaman ni Maricar. Meron ba? Meron yan, hindi makahinga-hinga eh. O, yan, pahingahin kita. Yan, pahinga. Ganun na po yun. So, meron yung naiipit. Tsaka tulungan niyo din po ako may lagi kayo sinabi, minsan may nagalit ang broker sa akin, hindi ako pinapansin. Hindi ko eksakto po, meron kaming event. Ma'am, hindi ko po kayo hindi pinapansin. Dadalawa lang po kami sa BMT. Yung isa po ay for GSD and also seller po. So, sabayan po kami nung event. Ano po ba ang ano na kanina ay ang tagal-tagal ko na nagpa-follow. Alam niyo, pagtingin ko kanina umaga lang siya nag-follow. Nahihimatay ako talaga sa kanya. Tita, kaya po hindi lumalabas sa inyong commission. 4 months ako hindi nagbabayad ng inyong plan. Ay, hindi niya naman Ako naman po, hindi ko, honestly ha, kami lahat, hindi namin kayang tingnan lahat ang monitoring. Pagka si Tita Lalin ay masipag yan mag-follow up ng kunyari, ito yung 10 kliyente, dyan, hindi pakicheck naman. Kaya kong checkin lahat yung, kaya ko rin sabihin, Tita, kung ba't hindi lumalabas ang promo. Huwag kayong mahiya pagka ganun, pero pagka kasi sa brokers ito yung pag ang mga ahente nagpapala po kayo lang sa akin yung pag may kulang. Pero pag lalabas na yung check, yung broker na po pumunta. Kasi bawal hindi na pwede malaman. Kasi hindi dahil ayaw namin paalam. Ganito yan, nangyari si Tita Lalin kasi ang lumalabas na broker nyo. Siya lang ang nakakakuha ng check. Paano ko si Tita Lalin may lakad today na importante? Hindi niya makukuha yung check. Ngayon sinabi ko, ano kasi ng mga sellers, Tita Lalin naman ngayon na pala nilrelease yung check mo, ganito, ganyan, dinistress pa yung tao. Kasi kaya ganun ginagawa namin para ikaw na bahala kung kailan mo nakuha yung check kumbaga hindi mag-leak sa amin. At saka, ano yun, pasintabi yun sa kanilang sa inyo kasi talagang by nose. Nakaan naman kaagad. Mabilis na pala ito. Uy, mabilis na sa inyo ha. Mabilis ang seller ngayon, GSD and in-house. Naramdaman niyo ba? Hindi pa. Malapit ng maramdaman, ma'am. Damahin nga. Kasi si Sir Tom ngayon ang nag-aasikaso. Ayun, maganda yun. Ano, positive naman. Maganda ang Yung nagsalita? Oo. Si Sir Tom, hindi po. Hindi. ADP natin yun sa business. Ay, bigyan mo ba sa monitor mo? Hindi yun. Pas na ba? Hindi ko nakita kasi nung sa... Pero si Sir Tom, siya na yung... Kaya medyo booming. Kasi minsan pag si John, hindi ko na nakikita masyado. Tom ma'am is nasa finance manager. Kasi ngayon nandun na siya kay St. Joseph. Kaya sabihin ko kay Sheena, tikitan mo si Sir To, kasi classmate mo. Kasi, kaya medyo matagal sa inyo.
inyo, pagbaba kasi yung joint venture ng check. Opo, pag dinadaan. Diretso na po kasi yun. Ayun po kasi affiliated kayo. Papunta kayo kay St. Joseph, yung pain natin. Pero mabilis siya ngayon. Ma'am, ang matagal. VIP. VIP ang matagal. Oo, tita. Ako na rin sabi ko, tita, tita, po. Ma'am, dati kasi ma'am. Hindi yan kay Sir Tom, CBI. Pag-akit namin. Dami kasi